Hi guys! So sa akon kapwa nga K1, good morning kaninyo guys. So we'll talk about the registration of marriage here in the US. So yung sa akin kasi nung nag-apply ako neto is pagkatapos nung natanggap ko na yung aking notice of action from USCIS nung nag-apply ako ng AUS. So, hindi ka pwedeng mag-apply ng ROM or Registry of Marriage sa Philippine Consulate if hindi ka nag-apply ng AUS kasi one of the requirements is the notice of action from the USCIS. Kung ano na ba yung status mo or nakapag-apply ka na ba ng AUS mo. So, sa mga K1 ko, kung gusto niyo mag-apply kung gusto niyo ipa-register pala yung marriage niyo sa Philippines, i-search niyo lang kung saan consulate na belong yung inyong state nagpakasal kayo. So for example, sa Florida, so we belong in Philippine Consulate in Washington DC. So i-search niyo lang po yan, tapos every consulate kasi iba-iba din yung mga requirements. So kami dito parang ROM certificate 4 copies dapat notarize, birth certificate mo, marriage certificate, birth certificate ng asawa mo, divorce certificate, parang ganyan, tapos IDs, everything. So 15 working days siya, tapos marireceive mo na siya after. So pagkatapos neto, pwede ka nang mag-apply or mag-change passport sa married name mo na. Kasi meron akong friend na nakausap ko nung nakaraan na umuwi siya ng Pilipinas. Yung mga immigration officers, parang ang daming question if pag umuwi ka, tapos iba din yung sa ID mo, iba din yung sa passport mo. So nag-apply siya ng ROM at nag-change passport siya para less hassle sa immigration. So eto guys, ako hindi, may plan kasi kami umuwi ng Pilipinas next year. So okay na yung akin, na-change ko na yung passport ko, na-registered ko na yung married ko. Kasi pag sa change passport, hindi rin sila mag-change passport if hindi ka nag-ROM. So, yun din yung isa sa mga requirements is yung registered of marriage mo dito sa US. So, thank you guys. Hope na nakatulong sa inyo yung mga